Hello guys! Narito na ang bago nating kwento. For the Love of the Man-Hater, Chapter 1. Agaw tingin, tinitilihan. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa mala-Adonis na mukha at matipunong katawan ng isang Marcus Montecristo? Malakas na pito ang umagaw sa pansin ng mga swimmer na nasa Montecristo Swimming Hall. Agad naman tumalima ang mga ito nang makita ang coach. Napalingon naman si Marcus sa trainer. "Good morning, coach." Bati nito sa lalaking lumapit sa kanya. "Good morning, Sir Marcus. Ang aga-aga pa, pero mainit na agad ang tingin sa iyo ng mga swimmer na babae." Sagot ng coach na medyo napangiti pang nilingon ang mga babae sa gilid ng pool at nakatingin pa rin kay Marcus. "Don't worry, coach. I'm leaving. Ikaw na po ang bahala rito at tawagan mo na lang ako kung sakaling magkaroon ng problema." Tugon ni Marcus habang pinupunasan ang basa nitong buhok. Hindi ka na ba talaga sasabak sa competition?" Tanong ng coach. Hindi na, coach. Kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ang mga resort na ipinamana sa akin ni Grandpa. Siyempre ang personal ko ring buhay. Tugon ni Marcus sa dinampot ang backpack na nakapatong sa pool chair. "Hindi mo talaga nahiligan ang drag racing? Ayaw mo bang subukang sundan ang yapag ni Don Falcon?" Pahabol na tanong ni Coach Benji kay Marcus. "Wala po, coach." Maikling sagot ni Marcus sa katuluyang nagpaalam. Nakasunod pa rin sa binata ang mga mata ng mga kababaihan na nandoon. But Marcus doesn't buy that kind of gesture, lalo na sa mga ganun pang kabata. Napapaling na lang siya habang palabas ng hall. Makalipas ang ilang sandali ay lula na ng sports car na iniregalo rito ng kanyang ina. He's driving on the way to Tagaytay, playing his favorite music. He's going to his own world, away from the noise of the cars and polluted air. Wala pang 3 oras ang nakalipas ay nasa Tagaytay na si Marcus. Naisipan nitong magpahinga muna sana. Subalit, sinalubong siya ng hindi magandang balita. Kailangan nila ng supervisor sa Condotels. Napahilamos sa mukha si Marcus, saka umalis. Dumiretso ang binata sa kanyang opisina para gawan agad ng paraan ang problema, bago pa tuluyang magsimula ang summer season. Nawala na lang na parang bula ang pagod na nararamdaman nito kanina. Hindi maaring ipagpabukas pa ang bagay na yon, gayong may oras naman na gawin na ngayon. Marcus is business-minded as his late grandfather, as well as his father. Hindi lang isang drag racer king si Don Falcon, kundi isa ring business tycoon. The Montecristo clan has countless assets all over the world. After speaking to somebody over the phone, he sits down on his swivel chair. Then he takes a deep breath. After a few moments, he decided to go to his room to finally get a rest. Ngunit hindi pa man napihit ang seradura ng pinto ay may kumatok. Hindi lang basta katok, kundi sunod-sunod pa. Napahilamos na naman sa mukha si Marcus, saka tinungo ang pinto. Isa pa pala sa problema nito ay wala pang sekretary. "Yes," sambit niya matapos buksan ang pinto. Humahangos na si Jel ang napagbuksan niya. "What happened to you?" Nakakunot noon na tanong ni Marcus dito. Sir Pogi, may nagwawala po kasi doon sa reception desk. Ayaw paawat." Hinihingal na turan ni Jel. Ilang minuto pa ang nakalipas nang dumating siya ay may gulo na nangyari at talaga yatang sinusubok ng mundo ang pasensya niya. "Let's go." Yakag niya kay Jel.
Sa bungad pa lang ng koridor ay narinig na ni Marcus ang boses ng mga nagtatalo, kaya patagbo nang lumapit doon. "Where's your manager?" Sigaw ng isang babae sa receptionist. Pulang-pula na ang mukha nito dahil sa takot. "What's happening here?" Agad na tanong ni Marcus na mabilis lumapit. "Sir Marcus, she's insisting that I book her a wrong room. Pero tama naman po ang binigay ko, which is her request. Ngayon, she wants to switch pero meron na pong nakabook doon sa gusto niya." Paliwanag ng staff. Kitang-kita ni Marcus ang takot sa mukha ng staff. "Ma'am, this is not my staff's fault." Baling ni Marcus sa babae na bahagyang huminahon nang makita siya. The lady became speechless while facing Marcus. Hindi siya magpapatinag dito dahil hindi uubra sa kanya ang customer is always right. Kapag alam niyang nasa tama ang mga staff. "Madam, under my management, hindi uso ang customers is always right. The cottage you want is occupied already." Mahinahon, ngunit malaman na turan ni Marcus. I'm sorry. I'm just a bit frustrated." Hinging paumanhin ng babae na tuluyan ng huminahon. Sino ba naman ang hindi hihinahong babae sa tingin ng isang Marcus Montecristo? "Jel, take the guest to her room." Utos ni Marcus. Walang salitang sumama ang babae kay Jel. "Are you alright?" Tanong ng binata si staff nang wala na ang babae. Okay lang po, salamat sir." Tugon ng babae na namumula pa rin ang mukha. "She seems drunk. Baka iniwan ng boyfriend." Wika ni Marcus na bahagyang ikinatawa ng mga staff na nandoon. "Baka nga sir." Saad ng receptionist. Saka bumalik sa upuan nito upang asikasuhin ang iba pang booking. Lumipas ang mga oras. Nagpasya si Marcus na maglakad-lakad muna sa beach, holding a canned beer habang hindi pa dinadalaw ng antok. Marami-rami na ang turista sa resort. At siguradong dadagsa pa sa mga susunod na buwan, kaya kailangan kumpleto ang lahat ng kailangan. "Hi!" Bati ng babaeng nasalubong niya. Walang iba kundi ang babae kanina sa reception desk. "Hi, good evening." Simpleng bati ni Marcus pabalik. "I just want to apologize about what happened. I was really frustrated and a bit drunk. I'm sorry." Saad ng babae. "Forget about it, ma'am. But I hope it won't happen again." Mahinahong sagot ni Marcus sa katinungga ang beer na hawak niya. "And by the way, it shouldn't be me whom you apologized for. It should be my staff." Agad na dugtong ni Marcus. Tumango ang babae. "I will." Sambit nito pagkatapos. "Fair enough. Anyway, if you need something, just let my staff know so they can assist you. Please, excuse me." Turan ni Marcus sa kainiwan ang babae. He doesn't feel like flirting or chatting with somebody, although he does it most of the time recently. He didn't like the girl's action towards his staff. It is the first time this has happened since he started managing the resort. He is treating his staff like a family, because without them, the resort are nothing. Pero may isang bagay pa siyang hindi nagagawa. Ang subukang kausapin ulit ang dating supervisor ng resort. Hindi kasi siya kumbinsido sa nakasaad sa resignation letter na nabasa niya. Nang sumunod na araw, Marcus wakes up early to check his email. Habang humihigop ng kape, ay isa-isa nitong tinitingnan ang mga application.
Ngunit walang pasok sa standard ng maging isang supervisor ng malawak na resort. He needs someone who has experience. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kwarto niya. "Come in." Sambit niya bilang pagbibigay pahintulot. "Bakit nandito ka ng ganito kaaga? May problema ka na naman ba?" Tanong ni Marcus nang naramdaman ang presensya ng panauhin habang nanatili ang atensyon sa laptop. "Wow, hindi ako na-inform na manghuhula ka na rin pala ngayon, kuya." Saad ng lalaki, saka umupo sa isang silya. "Amoy mo palang, Grayson, kilala ko na. Isa pa, ikaw lang naman ang pumapasok ng diretso sa opisina ko." Saad ni Marcus, saka nag-angat ng tingin. "Ang aga-aga pa, busy ka na." Saad ni Grayson. "What brought you here? Ganito kaagad sisirain mo na naman ang araw ko, Grayson." Tura ni Marcus na dumiretso ng upo. "I came here to unwind. Kuya, long weekend. Don't you know? Tsaka, bakit hindi ka na bumalik kahapon sa mansyon?" Tugon ni Grayson. "Oh, you're here to unwind. Then why are you here in my office?" Medyo kunot ang noo na wika ni Marcus. "Grayson, I know you. Baka may kalokohan ka na namang ginawa, ha?" Dugtong pa niya. "What do you think of me, kuya? Troublemaker?" As far as I know, ako ang pinakamabait sa atin." Pilyong wika ni Grayson. "Grayson, I have a lot of things to do today. Maaari bang iwan mo na ako?" Pagtataboy ni Marcus sa kapatid. "Kuya, you should be the one to get out of here. This is a room, not your office. Mamaya na ako lalabas, matutulog muna ako." Nakangising turan nito. Nangunot ang noo ni Marcus. Umagang-umaga, sira na agad ang araw niya dahil sa damulag na dumating para mag-unwind daw. Pero nasa kwarto at matutulog pa. Iba rin naman talagang kapatid niyang ito. Basta na lang sumusulpot na hindi nagsasabi na darating. "Sige na kuya, doon ka na magtrabaho sa opisina mo." Pagtataboy muli ni Grayson kay Marcus. Napailing na lang si Marcus, tsaka binitbit ang laptop palabas ng kwarto. "Close the door please," hirit ni Grayson. Marcus closes the door deliberately, saka ngumisi. Dahil malamang ay panandali ang umalis ang kaluluwa ni Grayson sa katawan nito dahil sa ginawa niya. Pagdating sa opisina ay tinawagan niya si Jel para sa agahan niya. Hindi siya lalabas ngayong araw dahil kailangan niyang asikasuhin ang paghahanap ng kapalit ng nag-resign na supervisor. Medyo spoiled si Grayson sa kanya, kaya tuwing may problema ang kapatid ay siyang pinupuntahan o tinatawagan nito. Kaya kung ganito ang pagkakataon ay alam na niya kung bakit biglang sulpot na naman. Bumuntong hininga si Marcus, saka muling hinarap ang laptop. May ilan pang application na natanggap sa email, kaya yun na lang muna ang pinagtuunan niya ng pansin. Ngunit hanggang nagutom ay wala pa ring napili, kaya ang ginawa niya ay nag-reply siya sa mga email for the interview para lalong makilatis. He wants to give everyone a chance to prove themselves. Hindi lang ibabase sa nasa application form ng mga ito. Hindi man lang kasi siya hinintay ng dating supervisor na makausap. Basta nag-iwan na lang ito ng resignation sa HR ng resort. Sinubukan niyang tawagan, subalit hindi na rin makontak. Kaya wala na siyang magagawa pa, kundi ang ituloy ang paghahanap ng papalit. He loves his employees, pero may limitasyon din ang mga ito. He will never force them to stay if they really want to go. The important thing is, he did not mistreat anyone. Bubuksan sana niya ang isa pang email, subalit may kumatok. "Come in," sambit ni Marcus, at makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Jel na may tulak na card. "Breakfast in bed, breakfast sir."
Birong saad ni Jel bago nakalapit ng husto sa boss. Oh, bakit ikaw ang nagdala niyan? Usisa ni Marcus dito. Marami kasing guest na dumating kagabi. Tugon ni Jel habang inaayos ng pagkain para kay Marcus. Okay. Sigurado kailangan din natin magdagdag ng tao. Saad ni Marcus, saka humigop ng kape bago tumayo at lumapit sa center table para kumain. Jel, bakit bigla ng pagre-resign ng supervisor? Tanong ni Marcus bago muling makapagsalita si Jel. Wala rin po kaming ideya, sir. Basta iniwan lang sa amin ang resignation. Tapos ayon, hindi na rin pumasok. Sagot ni Jel na may kumpas pa ng kamay habang nagpapaliwanag. Okay, uunahin ko muna ang paghahanap ng papalit sa kanya. Then ang mga hindi papasok sa standard ng maging supervisor ay sila na ang magiging karagdagang tao natin. Lalo na't magsisimula na ang summer. Saad ni Marcus, saka sinimulang kumain. Nagpaalam na rin si Jel dahil marami rin silang gagawin. Nasa kalagitnaan ng pagkain si Marcus nang bumukas ang pinto ng kwarto. Oh, akala ko ba magpapahinga ka? Bakit nandito ka na? Usisa ni Marcus paglapit ng kapatid. Namoy ko kasi ang omelet mo, kuya. Sagot nito at sumalampak na ng upo sa carpeted na sahig. You are really a Korean. Saad ni Marcus na napatingin sa kapatid na nakaupo sa sahig. Ubusin mo lahat yan, ha? Wika ulit ni Marcus, saka tumayo at iniwan ang kapatid. Kuya, saan ka pupunta? Pahabol na tanong ni Grayson. Can't you see? I'm still in my pajamas. Tugon niya sa kapatid, saka tuloy ang pumasok sa kwarto. Hinarap na rin ni Grayson ang mga pagkain na iniwan ni Marcus para sa kanya. Makahanap kaya ng bagong supervisor si Marcus Montecristo? Abangan ang kasunod.